Good morning everyone. Saturday morning ho ngayon at makulimlim ang lagay ng panahon dito po sa aming lugar. Dito sa Winnipeg, Canada. At iniisip ko po kung ano nga po ba pwedeng lutuin sa kusina. So, yun pong mga hinuli nating isda nung mga nakaraang araw na nalinis na po natin, ilagay natin sa freezer, ay akin pong inasinan at ngayon po ay aking piniprito. Ayan, so ang atin pong almusal ngayong umaga ay pritong pickerel. Ayan po. Yung pickerel ay dito po nahuhuli yan sa Lake Manitoba. At napakaganda po ng laman yung pickerel. Ewan ko po kung sa Pilipinas po kasi wala nito eh. Dito ko lang po ito nakita sa Canada. Ito po ay freshwater fish. At sa panahon po ng spring ay nahuhuli yan. Ayan. Yan po ay huli natin nung nakaraang fishing expedition natin. So piniprito po natin at meron po ditong ilang luto na. Ayan, naprito ko na po yung mga ulo, yung mga head part. At magpiprito din tayo ng talong. Yan po ang ating almusal ngayon. Sasawsaw po natin yan sa bagoong at saka kamatis. Yan po itsura niyang pickerel. Oh. So, ayan. So, bibigyan ko lang kayo ng update sa atin pong garden. Papasyal ko po kayo. Titingnan po natin yung ating mga halaman na ngayon. Oh. Medyo ilang araw ko na rin po kayong hindi na ipapasyal. Unahin po muna itong ating strawberry. Ayan, oh. Araw-araw po nag-harvest si Mrs. ko dyan ng strawberries. Ayan, ang dami pong nagiging bunga. Medyo maliliit lang, pero instead na bumili po ng strawberry pa sa store, hindi na po kami bumibili. Every other day po nag-harvest po si Mrs. dyan. Ayan, oh, so marami pa ho. Hindi niya po mauubos-ubos. Actually, hindi po ako fan ng strawberries kaya siya lang po ang kumakain yan at saka yung mga bata. On this side naman po ay ang aking, ito po ay pepper. Ako po nagpunla niyan, eventually, magbubunga yan, pero ngayon po wala pa ho puro dahon pa. So ilang araw po tatalbusan na natin yan, kukunin natin ang dahon at ipi-freezer na po natin. Sa side naman na to, ayan, mga flowering plant yan ni Mrs. Ito po yata ay day lily, I don't know kung ano yan. Tapos sa side na to, nagtanim pa rin ako ng ilang kamatis. At dito naman ay ang dahlia. Yan, ito ay patches of dahlias. Tapos yung aking kapitbahay na marami po siyang, ito po, sinia. Yan, nanghingi po ako ng ilang punla, tinanim ko dyan. Yan, sinia. Sa side naman na to, nandito po yung ating kalabasa. Tanim po ako ng kalabasa rito. At meron pong isang bunga ako nakita rito na tingin ko ay, yan, magtutuloy na po yan. O dalawa, andun pa o isa. So ayan pa lang ho. Meron pong mga naibubunga pero hindi tumutuloy. Marahil wala pang pollinator. Alam nyo naman, may babae at lalaking bulaklak yan, di po ba? So sa side na to naman, ang aking kamatis. Tinanim ko lang ho yan sa mga timba. Ayan, napakadami na pong bunga kung nakikita ninyo. Ayan po. Ayan, marami na pong bunga, kaya lang maliliit pa. Ayan. So malalaki po magbunga yan. Ayan, nasa timba lang ho yan. Bali, ilan po ba yan? 5 timba, 6 na timba ng kamatis. Ayan, ang ganda di po ba? So tuwing umaga, tinitingnan ko lang po yan, nagdidilig. At nakaka-relax po yan. Ang laking enjoyment po at stress relief ang ibinibigay ng mga halaman. So lipat po tayo sa side na to. Dito naman po, ewan ko kung familiar kayo rito, ito po yung harabilya. Pero wala pa hong bunga. Hindi pa nga po nagbubulaklak Medyo late po yung tanim ko niyan kaya hindi po ho nagbubunga. Ayan, so ilang puno rin po yan ng harabilya na andyan lang po yan sa gilid ng aking garahe. Diyan ko lang po itinanim. Ayan, may mga naligaw pa hong kamatis dito na sumibol. Yan po ay buto nung mga kamatis last year na naiwanan dyan, sumisibol din po pala. Ayan.
Sa pagitan, ayun, meron na pong bulaklak. Oh, praise the Lord. Ngayon ko na po nakita. May bulaklak na po ang harabilya. Harabilya ba yan? Ay, hindi. Sorry po, hindi po pala harabilya. Ito pala yung beans. Ayan. Wala pa hong bulaklak ang harabilya. Sorry sa update. Pero dito po sa ating beans, ito po yung, hindi po to Baguio beans. Ano po ito? Canada beans. Joke. Ayan, may bulaklak na po. So ilang araw po yan, makaharvest na po natin yan. Ayan. So on this side naman po ay ang raspberry. Meron pong red raspberry. Ayan po ang bunga niya, no? Hindi rin po maagad ni Mrs. Oh. Ayan, no? Dapat po yan na-harvest na. Ang daming bunga eh. Ayan. Yan po ay red raspberry. Pero sa kabilang side, meron naman pong black raspberry. Ayan. Ayan kung nakakita na kayo ng black raspberry. Ayan. Ang dami yung bunga dito, oh. Ayan, oh. Hindi humaagad ni Mrs. Ayan. So sa halip nga naman na bumili pa ng raspberry, so itinanim ko po yan 2 years ago. Ngayon lang po talaga dumadami ang bunga. Ito po yung black. Ang ganda, di po ba? Ayan, oh. Yan ang black raspberry. Sarap po niyan. Maasim pero may halong tamis. Yan. Sa side naman na to, may kamatis pa rin tayo rito. Tingnan po ninyo, nakakaligtaan siguro to ni Dang. Hindi nyo nakikita. Oh. Nasa ilalim, ang daming bunga. Ayan. Tapos po dito, naku, nagtumbahan yung sili ko. Naku po, hindi ko po napansin. Ayan ang sili, nagtumbahan. Dahil po sa hangin kagabi. Kailangan ko po yan gawa ng tulos. Kung hindi, sayang. Yan, mamaya po, kalalabas ko lang ho kasi ngayon ko lang nakita. Sa side na to, sa ilalim ng ubas, ay nandyan naman po ang kamatis din. Ayan o, ngayon pa lang din ho namumulaklak tong iba. Pero pakikita ko lang ho sa inyo ang ubas. Ayan o, ayan na po ang bunga. Ayan, so dito po tayo sa maraming bunga ng ubas. Sa side na to, makikita nyo po, ayan o. Tingnan po naman ninyo kung gaano kadaming bunga yan. Ayan o, tingnan po ninyo. At pinamugara na po ito ng maya. Nakita po ako ng maya dun sa loob. Ayun o, namumugad. Napakadaming bunga. Tingnan po naman ninyo. Kung maya, hagis ko lang po ito sa Pilipinas at maipapadala dyan. Ayan o, kita nyo po hanggang doon sa taas. Punong-puno at hitik na hitik ng bunga. Napakadami. Kaya pwede pong mamitas dito. Ayan o. Naku po, ang dami naman. Look at that. Ayan pa ho, oh. Ngayon, dito sa side na to naman, ito yung aking talbos ng kamote. Nakapag-harvest na po ako dyan ng ilang talbos. Ayan. Meron pong celery. Bigay po ito ni Tita Tessie Paredes Chu. Ayan. Celery. Ito po yung tanim ko naman na sibuyas. Meron pa hong ilang talong dito. Ito po yung talong sa side na to. Actually wala pa siyang bunga pero mukhang meron na pong pag-asa. Ayun, oh, meron pong baka sakali. Nadalhin ko kayo, i-update ko kayo sa aming apple. Ayan mga kaibigan, tingnan po ninyo. Mukhang may pag-asang makaharvest ng ating mansanas. Ayan po. So ito po ay Honeycrisp apple. Ayan, marami pong bunga. Yung atin pong ginawang grafting ng crab apple ay hindi po tumuloy. Hindi po success. At ayan po, napakaganda. Oh. Malaki po bunga niya, no? Ayan, so makakatikim na po siguro tayo dyan. Dumaan po yung malakas na hangin kagabi. Natumba yung ating sili. Pero yung mansanas, ayan, naglaglagan din po yung ilan. Well, meron pa naman pong natira. Sana po ay makasurvive yan at mahinog. Para naman po matikman natin ang bunga ng ating mansanas. Yan po ay magtatatlong taon na po yan eh. Hindi pa ho namumunga. O ngayon pa lang po namunga. Sa side naman na to, ay ang mga halaman ni Miss Baggy. By the way, yung paso, tinaniman ko po yan ng bawang. Paso, yung pong hollow blocks. Bawang po yan. Ito po yung ating gabi na pinitasan natin nung isang araw. Meron na rin pong bagong sibol. Ito po yung kangkong. Ayan, organic po yung kangkong natin kaya medyo butas-butas. Ayan. Kahapon po nagtanim po ako ng lemongrass. $5 po yan. Binili ko po sa store. I don't know kung mabubuhay.
Yan, lemongrass. Ito naman po yung ating kalamansi. Maniniwala po ba kayo na ito'y almost 8 years na yung kalamansi na yan, pero ganyan pa rin ho kaliit. Ayan. Punta naman ho tayo rito. Yan, dito sa mga hollow blocks dito, ayan, meron pa rin po tayong mga tanim dyan. Sibuyas po yan, sibuyas. At ito naman po ay hostas. Yan. Ito po ay binili ko po yung pinakabinhi nito sa dollar store. Ito po ay dahlia din, pero mukhang hindi successful. Ito po ay ivy. Ayan. Tanim po ni Mrs. yan. Ito po ay isang puno ng patatas. Tinanim ko po yung patatas na yan dyan. Ayan, may laman na nga po eh, you know. Ayan, so ayan. Patatas, dito naman po ay ang ating mga talong. Ayan, mukhang may pag-asa po itong side na to. Ayun oh, ito, pakikita ko po sa inyo. Ito po yung giant eh, napakalaking talong nito, bilog. Ayan, so mga ilang araw po ay makikita natin ang bunga niyan. Pag mag-harvest na po, marami hong bulaklak, pero hindi ko alam kung yan yung bulaklak na naglalaman. Kasi po, basically, merong bulaklak na naglalaman at saka merong hindi eh. Nakita niyo po ba yung difference? Ayan o. So, magkakaiba po yun. Ito, meron pa rin po tayong sili sa side na to. Ayan, ito po yung kinukuhanan ko ng pantinola. Ayan. So, punta po tayo dun sa labas. Dito naman po tayo sa halaman na ni Mrs. Mga bulaklak naman po sa side na to. Ito po yung aming pinaka-deck. Yan po yung mga pictures na nakikita nyo sa Facebook na pinopost ko. Ayan po, ito po yung hydrangea. Oh. Ayan, ang ganda po ng bulaklak niyan. Ayan. Hindi ko po alam, sana ito'y bumalik next year. Kasi po ang sabi, ito raw ay bumabalik. Ayan, perennials po ang tawag doon sa mga bumabalik. Ayan, ito po hindi. Ayan. Asahan na po natin yan. Pagdating po ng fall, mamamatay na yung mga yan. Pero ito, sana po ito bumalik. Ayan. So, maganda pong bulaklak nito. Ayan, oh. Ito po yung bagong hydrangea na nabili namin. Ganyan pong bulaklak. Medyo malaki. Ayan, ganyan. Yung pong isang pine tree ko dun sa kaliwa namatay eh. Ito lang po natira. Ngayon, punta po tayo rito. Ito po naman yung mga Asiatic lily. Tingnan po ninyo. Ang ganda ng bulaklak ng Asiatic lily, di ba? Pink. Tapos dito sa side na to, may dark pink. Tapos ito ay pula. Ayan, red. Ayan, tapos dito ay pink na naman. Ayan, tapos ito alanganing pula. Tapos dito pink uli. Ayan, palitan po yan eh. Ayan. Ako po nagtanim niyan. Dito po sa harapan nakatanim dito ay tulip. Pero una pong sumisibol yung tulip, una din po namang nawawala. Kaya pagkatapos ng tulip, lipat tayo dyan sa Asiatic lily. Taon-taon po yan bumabalik. Ayan, last year po namin itinanim yan. Ngayon po, ayan. Full bloom na po. Ang ganda, oh. Ayan. Yan po yung harapan ng bahay namin, bali. Ayan. Ito naman po sa baba, ito, mga annual lang po yan. Ibig sabihin, mamamatay na rin po yan pagdating ng fall. Ayan, si Dang po nagtanim yan. Dito po sa isang side na to, meron pa rin tayo rito sa harapan ng ating yard. Ang patches pa rin po ito ng lily. Kaso, yan, hindi ko po naasikaso nung nakaraan. Hindi ko po na videohan. Ito na lang po natira ng balaklak. Maaga po kasi itong sumibol. Pero napakaganda po nito nung last week. Tapos ito po hostas. Ayan o. Ayan. So, bigyan ko po kayo ng view ng harapan ng bahay namin. Ayan po. So, yan po yung amin pong front. Pag-aakyat po kayo sa bahay. Ganyan. Ayan po. Ayan. So, more or less, ay nabigyan ko kayo ng update. Ito po pala yung pinakabago naming binili. Penny. Ayan. So, ang malaki po yung bulaklak nito. At I hope na yan po next year ay magbubulaklak na. Ngayon po, hindi ko po inaasahan magbubulaklak yan. Pero ang kulay po ng bulaklak nito ay pula at saka puti. So, I hope next year makita nyo po yan. Ayan, let's go inside. Mukhang nasunog na yung ating piniprito. Kaha-house tour. Ayan, medyo okay na po. Ayan, ganda na. Oh. Sakto. Oh. Ayan.
na. Hanguin lang po natin. Ayan po mga kaibigan, ang atin pong pickerel. Ayan. Napakasarap po yan. Ayan. Tingnan niyo po naman yung piniprito kong talong. Ayan. So, pritong talong at pritong pickerel. Yan po ang ating breakfast. By the way, meron pa hong ilang mga bagong tanim si misis ko. Ayan, ito po. Ewan ko kung ano tawag dyan. Ayan, tapos meron po siya ritong ewan ko ano tawag dyan. Ayan, hen and chick yata tawag dyan. Hen and chick. Ayan, so dumalago po yan. Parang ewan ko kung ano yan. Tapos, meron pa ho pala dito. Ito po ay sampagita. Jasmine actually. Ayan, yan po, mabango po yan. Ayan. Iniingatan po niya yan eh. Kaya talagang itinago yan kahapon kasi umuulan. Itinabi. Mga bagong tanim po yan. Ayan po mga kaibigan, ready na po ang atin pong breakfast. Pritong pickerel, pritong talong, kamatis na may bagoong, at nilagyan ko po ng isang pirasong sili. Ayan. So ito po yung kanin ni Mrs. At ito naman yung aking kanin. Ayan. So mga kaibigan, maraming pong salamat sa panonood. Sana hindi kayo na-bore at sana ay nasihan kayo sa atin pong vlog ngayong araw. Thank you po sa mga subscriber na nag-subscribe po sa ating channel. Salamat po sa patuloy ninyong suporta. At kung bago lang po kayo sa aming channel, please do subscribe, like, comment kung ano pa ho yung gusto nyong lutuin natin sa susunod pong video natin. So again, paalala ko lang po, ang kondisyon ng ating mga puso habang ginagawa natin ang lahat ng bagay ay nakakaapekto ng malaki sa resulta nito. Kaya po dapat laging masaya ang kondisyon ng ating puso at laging positibo. Hanggang sa muli, God bless!